402. Tabi ng SM Save More 100 per milo. Dami pala na serving. Hello mga ka-senior. Today we are traveling to Boracay, to Katiglan. So it's our first time to take the Sunlight Air aeroplano. So I'm going to share to you our experience on flying via Sunlight Air. In the meantime, I'm also going to show you how to get from Manila to Clark Airport by taking the LRT, MRT, and the Genesis bus, and from Katiklan Airport to Boracay, taking the tricycle and the ferry. So tara na, biyahin na tayo to Clark and Katiklan via Sunlight Air and all other means of transportation. Let's go! It's MRT via LRT San Dr. Santos. So pasok na tayo. So sakay na tayo. Nakabili tayong ticket 30 pesos to EDSA pero senior discount 24. Ang susunod na istasyon ay Ninoy Aquino Avenue Station. So we just arrived dito sa LRT at sa station. From here naman, magta-transfer tayo sa MRT going to Trinoma. Station. Lipat na tayo sa MRT. Ticket ready. Sakay na tayo. So finally arrived dito sa North Avenue, Trinoma. Next natin will be to go to the bus station papunta naman Clark Airport. Nasa likod lang yan. Sa Trinoma may mga bus station dito sa harap, pero yung going to Clark Airport nasa likod. Doon tayo pupunta. Usually pag 10 o'clock pwede nang dumaan sa Trinoma, kaso 7:29 pa lang, so sarado pa yung passage within the mall. So maglalakad tayo, ikot tayo sa likod. P2P buses nandiyan lang naman sa likod ng Trinoma dito sa Mindanao Avenue. So tawid tayo dito. Here at Mindanao Avenue, open parking. Nandito yung mga buses. Ayun. Kita na natin. Yun lang sa dulo ng parking ng Mindanao Avenue. Parking ang mga P2P buses. Nakikita na natin sila. Ito na yung mga buses. Premium P2P buses. Then dito tayo sa Genesis P2P sa airport, diretso sa airport. Ito yata yung BBI. Clark Airport. Kasakay na tayo 8 o'clock at 7:39. Tayo tayo mga 20 minutes. Going to Clark Airport.
took us 1 hour 52 minutes. May mga biyahe kung sino pabalik naman. May biyahe pa lang Olongapo, may biyahe Baguio. At ito yung papunta na. Malapit lang naman yung bus terminal sa entrance ng airport. So, punta na tayo. Pasok na airport. Doon tayo galing sa bus. Dito. Sa baba yung arrival, sa taas yung departure. So, akit tayo ng escalator. Ito na ang airport. Arrival area yan. Ito tayo akit. Picture, magkakaroon ng train from Manila pumunta airport, Clark Airport. Ito yung sample. So, akit tayo sa escalator. Escalator not working. Sayang, bago pa naman. Kasi hindi pa ayos. Entrance. Checking counter. This is Philippine Airlines. Welcome to Clark. We're taking domestic na tayo, medyo maaga tayo. Baka mga 4 na oras pa tayo maghihintay. May susis na dito. Sa dulo may 5C. Sa baba. Yan, hanap tayo na makakain natin. Dito. Actually, para dito ang chicken. So, we decided to buy 1 piece chicken, 90 pesos, 95 with senior discount, 68 pesos na lang. So, ito yun. So, magdabaon yan, no? 68 pesos. Kain tayo. Hello mga kasenyor, na andito na tayo sa loob ng Clark International Airport and hinihintay natin ang ating flight. So I'm just going to give you information about our flight. This is from Sunlight Air. They now operate most of their services from Clark International Airport, and they go to many of the beautiful islands around the Philippines. So, ito yung parang pinaka-base na nila. Dati nandun sila sa Terminal 4 sa Manila, but lumipat sila ngayon. And we got our ticket actually end of 2024. So, that's about 7 or 8 months already. And we both bought a round-trip ticket during the 10 peso fare ng Sunlight Air. The ticket cost is 1,102. Round trip na yan. So, I'm very happy na nakakuha tayo ng ganong kamurang ticket. Hindi ko na ginamit yung senior discount ko dahil napakamura na niya. And then, we just waited for the actual date para makalipad tayo. So,
during a few weeks ago, nakatanggap tayo na ang ating flight may adjustment sa oras. It was originally supposed to leave at 12:10 and then naging 1:10. So, in-expect natin na matutuloy na yung 1:10. So, today, ubalis tayo ng bahay na maaga dahil siyempre, you have to allocate about 2 hours to get from Trinoma to Clark. So, plus pa yung galing ka sa bahay. And then when we arrive at 10 o'clock, hinanap natin yung flight natin at 1:10, wala. Nakalagay doon parang 2 o'clock yata, 2:40 ang bagong oras. So, nagtataka ko dahil wala naman silang binigay na advice. So, at exactly 10:30, naka-receive ako ng text sa kanila that our flight is again being adjusted to 4:50 na. So, parang 4 na beses nang in-adjust. So, I just hope that some improve ng sunlight yung ganitong sistema because syempre you have to adjust, make allocation na malayo din itong Clark kung bibiyahe ka. So, you have to give us information maaga lang. So, in the meantime, siguro, hintayin na natin yung 4:50 ng hapon. So, kakain ulit tayo maya-maya konti. May pabangalit po sila. Tubig. Sana ilibang time na ngayon dahil they delayed it for more than 3 hours. It's 4:02. Surprisingly, malaking deck. Yan. Okay naman. So far. Sa likod yung sakayan. Taking off from Clark International Airport. ATR 72,567. Advice na or souvenir. IOG Street ng Nagsasawa. Particular at 20 minutes past the hour of 6:58. Please comply with us. Provided with a seatbelt. To fasten, push ends together. Tighten seatbelt by pulling loose ends. To unfasten, lift up a buckle. This is a no smoking zone. Use of electronic cigarettes, vape, and vapor items is strictly prohibited.
Wait for another one. Thank you. Ayan ang bus. Welcome to Katiklan. Wala naman tayong check-in kaya mabilis tayo. Na tayo kung mabilis tayo nakalabas. So punta tayo sa sakay ng tricycle. Airport and palabas na tayo. Dito lang naman sa labas yung sakay ng tricycle. Yan. Wala yung number niya po eh. May mga toda naman, bayad dito. Di ka lalapag lang yung aeroplano ng 520. Bicycle counter. Pay here. Oo. 55 ang tricycle. 60 pag senior. Ang tricycle, papunta yan ng Jetty Fort. Tricycle, papunta ang Katiklan. So, meron naman tricycle dito sa may labas ng arrival area. Paglabas nyo lang, babayad kayo sa counter and 75 pesos kapag shared. And then may senior discount, 60 pesos. So, hintayin natin yung makakasabay natin. Mabilis na naman.
na tayo. Gagaling lang natin. So next natin step would be to take a boat going to Boracay from Katiglan. Pero magbabayad muna tayo. Marami tayong babayaran muna. Terminal fee, environmental fee, tsaka boat fee. So medyo magulo pala dito. Kakagulo ang mga tao. X-ray dito, and then next would be registration and verification counter. Registration, you have to get terminal fee, and then environmental fee, and then boat ticket fee. I guess this is 150, discounted is 120, environmental is 150, discounted 120, and 50 discounted 20. Environmental. 3 tickets. One is environmental fee, discounted. 150, 120 na lang. And then boat is 50, 40 for senior. And then terminal fee, 150, 120 for senior. So, you now go to Boracay. Oratorical yan. Isa din. Ay pa. Ito yung R&D. Ito na yung mga books. Then hanapin natin yung R&D. R&D, ang pangalan ng boat natin. So, kaya yan. Welcome to Boracay.
na tayo sasakayan ng Multicab. Papunta tayo sa Timor. Welcome to Boracay Island. Iconic na Boracay. Transport naman dito. Dito ay sasakay. Dumating na tayo dito sa malapit sa wetlands. Ngayon, hahanapin natin yung ating biyahero. This area. Sabi. McDonald's. Tayo sa McDonald's, we ordered sausage McMuffin breakfast. May bagong bukas na Save More dito malapit sa Azalea.
tubig compared doon sa 7-Eleven. Medyo mas mataas ang konting price. Malamig pa. I think sige, sakay tayo. So now leaving the hostel and we're going back to Manila today. Okay yung Viajero Hostel. It's very affordable and lahat ng basic need ng mga backpackers are nandun. May strong wifi, air condition, dormitory type, CR, kompleto, may saksakan. So if you're looking for a very affordable place na tutulugan nyo lang, try the Viajero Hostel. Pupunta na tayo ng sakayan ng e-trike or multicab papuntang Cagban Jettyport. Yun na yung sakayan. Tayo po na sasakyan natin. I think 25 pesos papunta sa So we use the local multicab to come here sa Cagban Port. 25 pesos ang pamasahe, which is good na ngayon. Hindi na kailangan ng araw makikipag-negotiate ka. I'm happy that they somehow improve yung transportation system within the island. So pasok na tayo sa Jettyport. Signage ng Boracay dito sa may Cagban Port. Pasok tayo sa entrance. So, dito another terminal fee ng 150 at saka boat fee na 50 pesos. Okay lang sa boat pero the terminal fee bakit naman ganun kamahal? Sa Batangas ka na napakaganda na hindi ganito parang deteriorated na 30 pesos lang. Dito 150. Terminal Cagban. Nalitag yung mga upuan, hindi na kinakalawang. Bagong palit na. Terminal fee 150 and then boat fee na 50 pesos. Pero may discount naman ng senior. Let's got our ticket, boat at saka terminal fee. Now pasok tayo. Boarding gate. Sir, thank you so much. Okay, senior. Senior. Number. Athena, seat Yes. number 1. Sige. Okay. Athena Michael. Okay, sige, thank you. Dito na tayo. Athena Michael. Kaya na rin natin ang puno. Dahil alis na ito. Meron silang seat para sa mga seniors. Pero sa PWA mo sa Living Cagban. Going to Jettyport. Hi, MB Athena Michael. Now, papunta na tayo. Kaya mo na siguro tayo. Ito pala yung babaan sa Megana. Ito pala yung babaan sa Sakayan.
And then dito may mga masakay na kayo mga van. Buses going to Kalibo, Iloilo, iba pang destination. And then din yung mga tricycle going to airport. Dito tsaka to mainland. May choice kayo. Yung kain muna tayo. Okay, back dito sa may jetty port. Anong tayo natin makakain na? Nakita ko kagad. Andox, sawa na tayo sa Andox. Harap naman tayo ng iba, baka mayroong iba. Baka mag-mangisal na lang tayo. Total, gutom naman tayo. May isa, 7-Eleven. Excited, mangisal na lang. Only rice. May maaga pa. 11:49, 3 p.m. pump flight natin. At nakakatawa dito. Nandito na yung mga toyo. Saka ano. Ay, sana ganito sa Maynila. So just done with lunch at Mangindasan. Now it's time for us to walk to the airport. So dito na tayo dumaan. Magdaan naman dito. Mula Jetty Port, just turn right. It's about mga 500 to 600 meters. About 10 minutes walk. So no need to take a tricycle. Medyo mahal din, 75 pesos yata. Road from Cagban and then turn right tayo dyan. Kanan tayo. To the airport. So lang sa may mga halaman eh. Kapun. Orchard House dito. Imperial Plaza. And then airport na yan. Dito na yung airport. Sa may animal clinic. Yung signage. Batiklan Departure Airport. Lapit lang. 5 minutes lang tayo naglakad. Mainit nga lang. Tangalin tapat. And then this is the Departure Airport. Departure Airport. 340. This is check-in counter. Saka pag-check-in naman tayo. Clark. 45. Hello mga senior, we're about to go back to Manila and I just would like to summarize our Boracay on a shoestring budget trip. So, hindi naman ganun, hindi naman kailangan maging expensive ang biyahe nyo sa Boracay dahil marami naman tayong options. From time to time, nag-a-announce ng mga promo fares ang mga airlines like Cebu Pacific, Eurasia, Philippine Airlines, at saka Sunlight Air. Siguraduhin nyo na on day 1 itself, humanap na kayo ng mga slots sa makakakuha kayo ng murang pamasahe. Book online at kahit 3 to 4 months pa in advance, kunin nyo na kaagad dahil katulad ng ating ginawa, Sunlight Air, we were able to get 1,100 pesos round trip na from Clark to Katiglan. Number 2, use Clark International Airport. Mas murang pamasahe pag nandun. At saka very convenient. From Manila, you can, meron mga P2P buses, Genesis, 310 pesos lang. It's the same rate that you will pay kung mag-grab kayo kung papunta sa airport terminal 1, 2, 3, 4. And very comfortable pa yung papunta. Number 3, maghanap kayo ng mga affordable accommodation via Agoda or booking or TripAdvisor or iba pang platform. In case of our trip sa Boracay, again, we book about 3 months in advance. We were able to get a 300 peso per day accommodation dito sa backpacker hostel na called Viajero. So, ang hostel is lagi natin ginagawa dahil normally, kapag nagbibiyahe ito, tutulungan lang naman natin. But if you prepare high-end resort, pwede naman. Pero I don't think, hindi mo kailangan mag-staycation lalo sa mga beach katulad ng Boracay. Dahil
it's better to stay outside than inside your rooms. Number 4, may mga options din to get from the airport to the jetty port. Ang ginawa natin, sumakay tayo ng tricycle. 75 pesos lang pamasahe, although nakapila lang siya at malapit lang naman. And then 60 pesos pag senior. Yung pabalik naman sa airport, may option din ngayon na dahil malapit lang naman siya, pwede yung lakarin. It's about a 10-minute walk from jetty port. And then, pag nasa Boracay kayo, marami din kayong options sa pagkain. So tayo halos nag-survive tayo sa mga fast food like Jollibee, McDo, Chowking, Mang Inasal na meron na dito. And then, ang paborito natin yung Andox dahil meron silang mga kakaibang meals dito na dito lang natin matatakbuhan. At saka, medyo maganda yung kanilang mga presyo. Number 6, hindi na kailangan magdala ng mga tubig at iba pa mga supplies dahil dito ngayon sa Boracay, meron ng malalaking supermarket like ASM Save More at saka Robinsons na hindi na katulad ng araw nung ang 1 litrong mineral water 50 pesos. Ngayon, baka 15 to 20 pesos na lang at kung bibilihin nyo sa mga supermarket natin. And then number 7, try to use the hapon system, HOHO system dahil hindi yun na kailangan mag-highland hopping ng mga 2,000 pesos. HOHO unlimited ride, 250 pesos. And you can visit many hidden attraction at yung kanilang passenger assistant officer or conductors are very well informed about this destination. So magtanong-tanong lang kayo. So yan, marami pa tayong nagawa at dito sa Boracay. Although nagpahinga tayo most of the time, dahil libre naman yung mga beach. So hindi na kailangan maging mahal ang Boracay. You can visit this anytime. Kahit ngayong habagat season, kahit malakas ang alon sa okay pa rin yan. So travel while you can until our next vlog. See you soon.